Hello mga kahabi, meron na naman akong bagong video. Panoorin nyo ako kung paano mag-repair ng isang cassette hub na 9 teeth, and also at the same time i-edit ko na rin ito para lumakas uli ang tunog. Bali ito palang cassette hub ko ay Eastern Bike bidirectional. So bali ang sira nito yung bearing sa may coax, yung maliit lang na siya na bearing niya na ang size is 6802 RS. Mostly ito yung nasisira. And also, ito nga pala ay pangalawang cassette hub ko na Eastern Bike. Bali yung una nabili ko ng brand new. Yun din ang naging kaso noon, laging nasisira yung bearing sa mismong cogs. And kaya ko naman siya pinalitan dahil nabungi na yung mga cogs noong una ko, nung ibiniyay ko sa Impanta, Quezon. Ito yung brand niya, Eastern Bikes. Bidirectional ito, no? Pwede siyang right drive and left drive. Basta babaliktarin mo lang yung mga pause niya doon sa mismong kabitan niya. And also, ito yung luma kong cassette hub. Bali bungal lang ang mga spikes nito doon sa may cogs, kaya pinalitan ko na ito. Nabungal ito nung inakyat ko sa Teresa nung galing kami sa Impanta, Quezon. Ito nga pala yung bearing na gagamitin ko kasi buo pa ito. Kaya kukunin ko na lang ito para ikabit ko dun sa nasirang yan. Diyan ko na lang ipapalit siya. Okay, ang pagtanggal nitong cassette hub ko ay ginagamitan ko pa ng martilyo sa kanang wrench. Bali kasi power nut kasi ito malaki ang nut nito. Ang bali ang wrench ang ginagamit ko dito size 17. Ayan, tinan nyo. Pupukpukin ko muna siya. Kasi talagang mahirap talaga siya pihitin pagka bare hand lang gagamitin mo, talaga mahihirapan talaga. Okay, lipat dito naman sa kabila. Ayan. So kung talagang itutulak mo lang ng kamay mo yung wrench na yan, talagang hirap. Hindi mo basta-basta mapipihit yan. Siguro mas maganda kung may malaking tubo, or yan nga, pupupukin mo na lang ng martilyo. Ayan na, napihit ko na. Ayan yung kabila. Ayan. Ganyan kahirap tanggalin yan kasi power nut nga yan. So ito, pag nasira yung bearing niya, natatanggal yung cover yung rubber seal. Sinisira niya itong stopper na ito, itong nut na to. Nabubungi yan, kaya anong nangyayari, tumatalas siya. So hindi na siya pwedeng gamitin dahil nakaskasan na siya. So yan, mayroon akong minodify na nut para dyan, para ipalit dyan na mas matibay. Yan yung nut na ginagamit para sa ball bearing naman, hindi para sa sa seal bearing. Ito yung sinasabi sa inyong bearing, ayan ayan natanggal na yung cover niya, ayan yan yung kumaskas dun sa stopper ng bearing, kaya napudpud na yon. So ayan makikita niyo yung itong stopper na yan, ayan nakaskas siya. So matalas na yan, kaya pag ginamit mo uli yan, magpalit ka ng bagong bearing, sisirain niya na lang uli yan kasi hindi na siya makinis. Ayan Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yan, naghanap ako ng iba na pwedeng ipalit kasi walang mabiling ganyan. Kaya lang mas maliit yung diameter niya sa labas. Ito, ayan. Pero parehas ang diameter niya sa loob. So ayan binawasan ko yan, ipinarehas ko lang sa size ng original, yung kapal niya. Yan, bali nilagari ko kasi makapal yan So nabili ko lang sa bike shop yan. Sa mga malalaking axle din yan, ayan pakita ko sa inyo, ayan yan, parehas ng kapal niya. Pinarehas ko na doon sa original, bali binawasan ko yung maliit ang bilog na yan. So maliit ang diameter yun nasa labas, pero yung nasa loob parehas ang diameter, ayan makikita nyo. So mas matibay yan kaysa dito sa may stopper ng original, kasi yan talagang nilalagyan niya ng mga
bulitas na lang. Ayan, oh. So ayan, yan na lang ipapalit ko. Galing yan doon sa lumang cassette hub ko. Ayan, mas malaki yung diameter ng original kaysa doon sa pinang-modified ko. Pero mas matibay itong maliit ang diameter kasi bulitas nga ang nilalagay dyan. Ayan, kita na yung mga bulitas nitong seal bearing. Ayan, kaya yung takip niyan, yun yung kumaskas dun sa stopper niya. So ito, kailangan nating bunutin itong cogs para matanggal natin yung bearing niya. Ayan, pupukpukin ko yung axle para matras. So ang pampupuk dyan dapat kahoy. O yung, ayan, ang pinapupuk ko yung handle ng martilyo. Kasi pag pinupok mo ng bakal yan, mabubungi yung thread niyan. Okay, pupukpukin ko ulit kasi hindi talaga mahugot. Ayan. Medyo matigas talaga. Ayan, umangat na siya. Yun, nahugot na. Okay, ito na yung cogs niya kasama yung mga pause niya. Ayan, oh. Ito yung bearing na mas malaki na 6902 ata ito. Ayan. Ito yung rubber seal niya. So isa-isa yung kung tatanggalin yan. Then yan, ayun yung bearing na sira, yung maliit. Para malinisan na rin. Then also itong loob niya ng capsule, ayan. Lilinisan ko na rin yan para kailangan bunutin ko muna itong axle. Yan, tatanggalin ko yung axle na yan para malinis ko yung buong loob ng capsule. Kasi bali meron pang dalawang bearing yan sa loob. Bali kasi ang lumalabas ng bearing nitong hub na ito, 4, dalawa doon sa cogs, then dalawa mismo doon sa capsule. Okay, tatanggalin natin yung tornilyo niya para mailabas natin yung mga spring and pause. Kasi lilinisan ko ito. Kasi may mga dumi-dumi na yan doon sa loob. Yan na. Ayan, lumabas na ngayon yung ano niya. Ayan, oh. Yan, yung plate na yan, stainless yan. Also yung tornilyo niya, stainless din. Okay, tanggalin muna natin yung mga lumang grasa niya. Ayan. Then isa-isa yung kung tatanggalin yung mga bearing saka yung pause para maibabad sa denatured alcohol. Okay, ito, isa-isa ko muna tinatanggal yung pause. Then mamaya isusunod ko na yung mga spring. Yan. May mga ano na yan, mga marurumi na ang mga ano niya, singit-singitan yan. Kaya kailangan tututbrasin din yan. Yung kinakabitan mismo ng spring saka ng pause. Kasi nasisingitan na yun ng mga dumi. Ito yung spring, ayan, oh. So ito ibababad ko sa denatured alcohol para matanggal yung mga lumang grasa niya. Then ayan, yung mga singit-singitan yan, yung mga kalubloban niya, maraming dumi yan. So iskubahin ko yan ng toothbrush na merong denatured alcohol. And then after matutbrushan ko yan, lalagyan ko ulit ng mga grasa yan para pagbalik nung bagong linis na pause sa spring, smooth pa rin yung galaw nila, hindi magkakaroon ng friction. So yung iba naman ang ginagawa nila, hindi nila nilalagyan ng grasa yung mismong cog yung pause, and also yung ka-counterpart ng pause para malakas daw yung tunog. Kaya lang mapupudpud naman siya. Kaya hindi advisable yung ganon. Ninipis yung metal ng pause at yung ka-counterpart niya na engagement.
Ito, pinupukpok ko na siya para umangat yung bearing. Okay, ito na. Ayan, natanggal ko na rin yung spacer. Ayan, spacer yan sa pagitan ng dalawang bearing. Bali, aluminum yung spacer na yan. Ayan, dumi ng loob niya, no? So, kailangan tanggalin din yung isang bearing. Ayan, punasan ko uli. Kada tanggal, punas para pag binabad mo sa alcohol, hindi na ganong marumi. Para hindi ganong maaksaya rin sa alcohol. Bali, ginagamit ko denatured alcohol. Ito yung sirang bearing, oh. Ayan. Yan yung size na 6802RS. Ayan, dito yan nakalagay. Ayan, oh. So, napakalitan ng bearing na yan. Pero pag bibili ka ng original niya, mahal. Maabot din ng kulang-kulang 180 yata yung bili ko niyan, eh. Yung ipapalit ko dyan, mga ganun ang bili ko. Ito, manipis na naman yung mga ngipin ng coax. Lalo-lalo na kung ang gamit mong kadena ay yung half link. Ang bilis pumudpod ng mga ngipin yan. Okay, kakabitan natin yung mga pause. Ito. Ayan siya. Ayan yung spring. So, nalagyan muna natin ito ng mga grasa. Ayan, ang loob na yan. Bali 6 pause pala itong Eastern bike, birectional. Lagyan natin ng grasa para hindi masira yung spring. Ayan. Bawat slot ng kabitan ng spring. Ayan, talagyan natin yan. Then, ikakabit natin yung spring. Ayan. Lagyan natin yung spring bawat isa dyan. Ito. So, para lumakas yung tunog, ibubuka natin yan. Ayan. Ibubuka natin. Ayan. Para lumakas ang tunog niya. So, yung mahaba, yun yung papunta doon sa pause. Ito yung mahaba. Ay, makikita nyo. Mas mahaba ito. Ito. Ito yung papunta sa pause. Ito. So, kabit natin. So, pagkabit nito, kailangan mo ng precision tools. Ito. Para may isalpak mo siya. Ayan, gaganyanin mo lang siya. Ayan. Gaganyan mo. Ayan, precision. Ayan. Sasalpak mo lang, tutulak mo lang siya. Ayan, pasok na. Then, papantay mo lang. Ayan. Then, lagyan mo yung grasa na kumapit sa precision, lagay mo dito para hindi nagagasgasan yung pause. Ayan, o. Yung mga excess na grasa. So, lagyan natin yung pause. Yung pause na. So, ganyan ang paglagay niya, no. Makikita nyo. Babaon lang natin to. Ay, itong bilog na to, lalagyan dito sa bilog na to. Ayan, o. Sushoot mo dyan. Then, sasabay mo ng dubog nito ng spring para pumasok siya. Ganyan siya. Ayan. Ayan, pasok na. So, ayan. Ayan, ipitik na.
So, kailangan checkin mo siya kung tama yung lagay mo kasi ito spray ito, pwede mo ilagay dito sa kabila. So, babaligtad siya. So, ang ano lang doon, kung ito pa-slide ng pag-ganon, titingnan mo yung cogs mo naman na pa-slide naman ng pag-ganon. So, magkakontra sila. Kontra. Yan ang tamang kabit ng pause. Kung itong sa cogs, pag ganon, yung sa pause naman, pag ganon. So, bali yung lumalabas na kaganon siya. Ganyan. Ayan o, makikita mo siya. Ayan o. Ayan. Okay. So, sunod-sunod na natin to. Then spring, pause. Lagyan natin ng grasa pala itong ano, para hindi magasgas yung pause. Itong spring, yan lalagyan natin dyan. Itong spring, ito yan. Yan, lalagyan natin yan. Then kakabit natin itong pause. Yan. So, ang technique niyan, tutulak mo yung spring pamamagitan ng pause. Ayan o. Ayan o. Pag naitulak mo siyang gano'n, saka may shoot yung pause dun sa ano, bilog na slot niya. Ayan o. Tapos naitutulak mo na lang o. Hindi pa pasok yan. Bitin natin. Ito yan o. Yan, pasok na. Yan o. Okay. Next. Then, sunod natin yung pause. Ito. Yan. Okay. Yan, nakakabit na. Nakakabit na yung anim. Oh. Okay. Yan yung bearing pa pala na 6802 RS. Kakabit pa pala natin. Pero may spacer sa loob yan dapat. Ito. Dapat may spacer siya. So, yung spacer niya, lagay natin. Then, next na natin yung bearing. Ito yung bearing. So, lagay din tayo ng grasa sa gilid para madali ipasok yung bearing. Yung bearing, niripak ko na rin. Ilagay ko na rin ng grasa sa loob. Hindi ko na naipakita dito sa video. Teka muna pala. Hindi ko pa pala nalagyan ng cover itong spring. Nalagyan ko na ng cover to. Kasi pag walang cover to, ito. Kakalas yung spring. So, kailangan lagyan din ng cover. So, bawat isang lagyan din ng grasa. Ito. Yan. Lagyan natin bawat isa. Para madulas siya, para hindi siya sumasabit dito sa cover. Yan. Lagyan natin. Yan yung tornilyo.
Tornilyo na to, stainless. Hindi siya na mga magnet. Okay, lagay natin. Nakaka-cover na siya. Ayan. Okay, yung spacer. Okay. Then yung ito na yung bearing na 6802RS na parang sing-sing lang ang laki. Okay, lagay natin. Kailangan sentro yan. Hindi pantay. Okay. Ayan, nakalagay na yung bearing. Ito yung bearing niya. So, sasalpak na natin ito sa niya, capsule. Yung pinaka-hub mismo. Lagay natin itong pinaka-seal niya. Plastic lang yan, rubber lang siya na, pero ano siya, synthetic yata ito, matibay ito eh. So ilalagay natin yan. Okay, ito na yung bearing. So lagay na natin itong seal. Ang dali na paglagay ito, malambot lang kasi siya. Siguraduhin lang natin walang mga dumi-dumi para hindi humalo dun sa loob ng itong mga paws. Ayan. Okay, ayan. So saksak natin ito sa capsule. So check ko muna, baka mayroon ako talaga may dumi. Ayan. Siguradong walang dumi. Ayan, okay na ito. Yung pares niya sa capsule, may grasa na yan, kaya hindi ko na nilagyan ng grasa itong paws. So, ayan, kabit natin. So, paira natin ng grasa yung axle para dumula sa ito. Ayan. Lagyan natin ang grasa. Medyo maganit eh. Okay. Yung iba dito natin ipahid. May mga sobra. Dito natin ipahid sa loob. Diyan. Ayan. So pwede natin ilagay. Ayan.
Ito na yung stopper para do sa bearing para hindi kumalas yung bearing. Ito rin yung minodify ko na stopper. Bali galing na ito sa ibang hub na na ball bearing lang siya. Or di bulitas lang, walang bearing pala. Okay, I hope sana may natutunan kayo sa aking munting tutorial ng pag-repack at pag-edit ng cassette hub na Eastern Bidirectional. Maraming pong salamat.